Ayan, Tuesday morning mga kapiks. Katapos ko lang pong magwalis sa likod. At katapos ko lang din po maglaba ng kaunting labahan ko. Ayan. Dahil labahan na po yung isang uniform ni Ate Ezra. So sinabay ko na lang po yung ibang labahan ko naman para hindi po sayang ang powder. Ayan. Makulimlim na morning. Alas 10 na po mga kapiks. So, binawasan po ni Tito yung dahon ng saging dito sa likod ng bahay namin. Ayan. Klarong-klaro na po kung may magtatago galing sa labas papunta dito dahil wala na po siyang pagtataguan mga kapiks. So, punta naman po ako sa balon. Mag-igib po ako ng panghugas ko po na tubig dahil naghuhugas po ako sa mga pinagkainan ng mga dalaga ko kaninang umaga. Mainit na kanina, makulimlim. Igib po muna ako mga kapiks ng tubig. Ayan mga kapiks, nagbabanlaw na po ako. Tapos na pa akong mag sabon sa mga hugasan ko. So si Ate Lani, tinanong ko po kung hindi siya busy. Papuntahin ko lang po muna dito sa bahay. Inuuna ko po muna yung paglaba bago maghugas. Yung kuya ko po na dito natulog kagabi kasama yung isang anak niya, wala po yung asawa, wala po yung permanenteng address, kahit saan lang po yun sila natutulog. Kina mama naman, sa kapatid ko naman. Pero kanina katapos pong mag-almusal ng anak niya, umalis naman po sila. So yun nga ho, yung pag-ano ko po kahapon doon sa gumagawa po ng ngipin, nag-canvas pa ako magkano din. Sabay na din po ako nagpasukat. Kasi yun nga ho, yung mapa money bouquet po ni Pix, tinago ko lang po mga kapix. Kasi yun po talaga yung ano ko po is magpapa-pustiso ako ng bago. Ayun po kahapon, sabay canvas, sabay na din pong sukat. Baka mamaya po hapon nakuha ko na yun. Kasi baka maubos lang po kakahugot. Kasi si Papa po, nagpapabili po siya ng gamot. Nagbibigay po siya ng 600 pesos. Minsan, kung may kulang, so kasama ko naman po yung kapatid ko. So, yung gamot ni Papa po, 3 araw lang po. Pag malapit nang maubos, tatawag siya sa akin, sasabihin, "Day, wala na ako gamot." So, yun. Ako naman, tatawag naman ako sa kapatid kong lalaki. Kunyari magpapasama. Tapos, pag may kulang,
nag-aambag kaming dalawa. Minsan na minsan kumukulang po ng ano. Minsan yung padala po yung papa, nagkukulang ng 200 or 150. So, hinahati po yun namin ng kapatid ko. Kaya sa isip ko, yung birthday gift ni Pig sa akin, maubos lang sa ano, sa kuha-kuha. Hindi maano yung birthday wish ko na mabaguhan na yung pustiso ko dahil ilang taon na din po ito mga kapiks, di pa po siya na baguhan. Okay, ayan, tapos na po akong maghugas. Ito naman po ako sa ano, stove. And ayun. Ang bilis lang po ng araw mga kapiks. Next week, baka ano na po, second quarter na po ng mga bata. Exam na naman nila. Tapos po ng exam, baka doon na po mag-start yung scouting. Sayang kasi si Patpat ayaw pong sumali. Kasali po si Piang tsaka si Dindin. Pero yung Patpat ko po, wala. Ayaw niya pong sumali. Hindi ko naman po pinipilit. So yun nga ho, hindi po namin nakuha yung perfect talaga costume ng laos. Pero may pagka similarity lang po siya mga kapiks. So sabi ko kay Patpat, ikaw gusto mong mag-try, sumali sa UN. Nandiyan naman yung costume ng atin. Yun na lang suotin mo pa. Sabi niya pag-isipan daw niya. Hindi pa ako nag-almusal mga kapiks. Nagkape lang po ko kanina. Hintayin ko lang po yung tawag sa akin kung ano oras ako pwede pumunta po doon kung kunin yung ipin ko. Kasi pag magasto ko po siya, matagal na naman po kung nagkakaan. Matagal naman po matutuunan yung ano ko kung ipin. Hanggang meron pa akong sinipit or tinago para sa ipin ko. Bigyan ko po siya ng oras. Yan mga kapiks. Nalinis ko na po yung aming lutuan. So hindi naman po makalat sa loob. So hintayin ko lang po yung message or tawag po sa akin kung pwede ko na pong makuha yung bagong pustiso ko. Excited na po ako mga kapiks mapalitan yung ano ko. Artificial teeth. Ilang years na din po ito. Hindi napapalitan. Dahil wala na po akong binibentang yelo mga kapiks. Gawa naman po ako ng yelo. Hindi pa naman po labasan nila Patpat. Kasi yung yelo ko po dito isa na lang. Ayan. Isang piraso na lang po siya. Si Ate Lani nasa school na daw, sabi ko. Ako na lang ito. Naghanap din akong makakausap dito sa bahay. Kaya sabi ko pag may free ka, Ate Lani, pasyal ka dito. Then, yun nga ho, dito naman po siya na kiki-charge ng kanyang cellphone.
Sabay chika mga kapiks. So, mag-start na po akong balot ng ice water. Ang ingay po ng aming cliff fan. Pitchy lang po yung gamit ko. Kasi pag dito po si Ate Ezra, siya po yung katulong kong gumawa ng yelo. Siya po yung tagalagay ng tubig dito sa pitchil. May sinaing pa naman to ako mga kapiks. So, yung unang nabili ko pong tela mga kapiks, ginawang kumot ko na lang po. Pinatahi ko na lang gawing kumot. Kasi sayang din po pag hindi magamit. Kaya sabi ko pa kay ate, gawin kumot na lang. So, nagandahan po ako sa pagtahi po ni ate. Sabi ko sa kanya, sa susunod, kung may sasalihan si Ate Ezra ng mga kailangan ng costume, dito na ako sa iyo magpapatahi. And I know. Dun, 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 dun. Yung basket ko po walang laman. Yun po yung ginamit ko lagyan ng ice water. Yan na po yung nagawa kong ice water. At yun nga ho, habang ako ay gumagawa nito, kumatok po si Nanay Inday. Binigay yung buwan ng bill namin sa kuryente mga kapiks. Yan o. Wow! 917.59 po yung bill namin ngayong October. So, yung due date niya po, October 22, 2025. So, ayan, ayusin ko po muna yung ginawa kong ice water mga kapiks.
Ayan mga kapiks, nandito naman ulit ako sa Juan Luna, kung saan kukunin ko po yung aking ngipin. Dito naman po tayo kina Kuya JR. Alas 3 po siya nag-message na pwede ko na daw kunin mga kapiks. Nasa loob na pa ako mga kapiks. Ayan mga kapiks, padilim na po at kararating ko lang po galing downtown. So nakuha ko na po yung bagong ngipin ko. Ngayon naman po may natiraho kaming bangus doon sa ref. So yun po yung lutuin ko para maulam po namin ngayong dinner.